Pwede bang batiin natin ang bawat isa uli? Kumustahin natin? Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Mahal kita, aking kapatid. In Jesus' name. Sino nga pinagpala? Sa kanta pa lang ay pinagpala na po. Amen. Ating pong tunghayan ng ating reading ngayon, ang banal na salita ng Panginoon sa Matthew 28:18 to 20. Ayan, pwedeng tumayo tayo at pagbigay galang, ating basahin po ang banal na salita ni Lord. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gagawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po Lord sa iyong banal na salita Lord. Lord, kami Lord ay humingi Lord ng gabay Lord God. Hindi namin alam Lord ang aming matutunghayan ngayon Lord, pero empty vessel lang kami Lord na nagpapasakop sa inyo Lord God. Hindi namin alam manalangin Lord. Kami nagpapakumbaba Lord at nagpapalinis Lord sa iyong harapan Lord God. Sinabi sa 1 John 1:9 Lord na pinapahayag namin Lord ang aming mga kasalanan Lord. Kaya banal at tapat Lord na nagpapatawad nito Lord God. And we claim it Lord and we believe it Lord na pinatawad niyo na kami Lord God by the blood of Jesus Christ Lord God. Amen. Lord, maraming salamat po Lord. Tanging kayo lang po ang may taas at mapapurihan Lord. At pagpalain po ang lahat ng makakarinig na iyong banal na salita. Amen po. Ay magsiyo po tayo. Napakaganda po ng mensahe ngayon. Ito po kasi yung ating ang vision and mission ng church na tayo po ay, ang sinabi ito ni Jesus nung nag-appear na siya sa mga believers po. Nung pagkatapos niyang mabuhay po, pagkatapos niyang after 3 days, di ba, nag-resurrect po siya. So ito po yung sinabi niya sa mga naniniwala sa kanya. Nagpakita siya kay Mary Magdalene at sa mga apostles niya. So ito po ang sinabi niya. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So tingnan niyo dyan, makikita po natin dyan na si Jesus nga ang binigyan ng lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. At kung titingnan nyo nga ang Old and New Testament, ay lagi si Jesus Christ din ang binabanggit na makita sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon kung titingnan natin sa dating buhay natin, sa dating pinanggalingan po natin ay hindi natin alam yung tamang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon dahil andyan po yung may mga santo, may mga rebulto na ating pang niluluhuran. Yung mga santo pala sa lumang relihiyon natin may 10,000 pala yan na saints. Yung iba nga po, tinanggal na po, yung 300. Yun yung sabi sa nabasa ko. Dahil, biro nyo, 10,000 na santo yan. Yung 300, tinanggal na rin. So doon pa lang, hindi mo alam kung sinong santo ang tatawagin mo. Hindi nyo alam talaga. Ako din po, naging nakakuan ako dyan dahil nung umakyat pa kami sa Manawag para magsamba kay Our Lady of Manawag. So umakyat kami, pumila kami, nihipo-hipo pa namin yung damit niya. So, ayun idolatry na ngayon yung sa maraming verses pertaining to idolatry. Ngayon, dahil tayo, meron ako isang tanong sa inyo. Sino na ligtas po dito?
Mahina yata. Pwedeng palakasan natin? Isa pa, malakas pa. Ayan, yan. Lahat po ng tumanggap kay Jesucristo ay tunay na ligtas. So, ang kailangan lang po natin ay magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy na way na ngayon, tumanggap tayo ngayon, ay ligtas po tayo ngayon. Bukas, hindi natin alam. So, we work out our salvation with trembling and fear, sabi nga eh. Na kung nagkasala tayo ngayon, ay agad-agad tayo na humingi ng tawad sa ating Panginoon na sabi sa 1 John 1:7 na by the blood of Jesus Christ, 1 John 1:7 po kuya, ay tayo ay nilinis ng banal na dugo ng Panginoon. Kung titingnan po natin sa sa Old Testament po, noon po ang mga kasalanan ng tao ay nalilinis sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga animals. For example, tupa o malinis na wala siyang bahid, walang blemish, yung pinakamataba na Tapos pag sinasacrifice yun, ay yung dugo niya ang kinakatay ngayon, yung dugo niya ay alam niyo yung istorya nung sa Egypt na yung dugo na ipinahid doon sa pintuan na kung napahiran yung bawat pintuan ng dugo ng animal na yon ay dumadaan po yung angel of death na tinatawag. Pero yung mga bahay ng mga Ehipto ay nangamatay yung mga firstborn child nila. Nangamatay. So, tapos yung mga may kasalanan din ng mga Israelita ay tawag nun, kung titingnan yung animal, tayo ang may kasalanan, tayo ang may kasalanan, pero yung walang kasalanan na animal, yung mamamatay para sa atin. For example, yung tupa na yan, siya ang mamamatay sa ginawa natin. Isipin nyo, tayo ang gumawa ng kasalanan, pero ang sabi ni Lord, ni Yahweh, mag-alay kayo ng ganito at ihandog nyo sa akin at pagkatapos yun, patatawarin ko kayo sa iyong mga kasalanan. Ngayon, di ba narinig nyo noon sa the Lamb of God who takes away the sins of the world? Nakukan nyo ba yon? Narinig nyo yon sa natin? Ngayon, kung titingnan po natin, si Jesus Christ po yung the Lamb of God na yon. Si Jesus Christ po. Si Jesus Christ, the Lamb of God. Na siya yung namuhay siya ng 33 years na walang bahid ni anumang kasalanan po. So tayo kaya, kung isipin natin, kung meron lang magbibilang ng kasalanan natin, lahat siguro tayo dito ay babagsak lahat. We are na lahat tayo ay walang makakapasa sa ganong pamantayan ni Lord na yung kasalanan natin ay kahit na anong gawin natin na anong works, di ba? Kahit na anong gawin natin na kabutihan ay hindi pa rin sapat kay Lord yon. Gumawa tayo ng mga 1,000 na bagay na mabuti, pero hindi natin pwedeng ipagmayabang yon kay Lord. Lord, ginawa ko ito, Lord. Pero hindi pa natin pwedeng ipagmayabang yon kay Lord. Kasi si Lord na nga gumawa ng universe. Siya na pong gumawa ng lahat. Makikita natin sa Hebrews 1:3 po, kuya. Hebrews 1:3. So lahat, prepare na ni Lord ang lahat, ang mundo, ang universe. So mamamangha kayo na anong ipagmayabang natin na may ginawa tayong naglinis tayo ng ganyan, naging mabuti tayong tao. Pero yun nga, yan, kung babasahin natin, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when we had Himself purged our sin, sat down at the right hand of the majesty on high. So, si Jesus Christ po, yung express
ating Panginoon. Na talagang hinubad niya po yung kanyang pagka-Diyos, maligtas niya lang tayo. Sa Romans 10, makikita natin kuya, sa Romans 10, 9 to 10 ba yan po kuya? Yan po. Sinabi dito na that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, yung ang tinitingnan ni Lord sa atin dito, tayo individual na nagko-confess, nilalapit natin yung ating puso kay Lord na inaamin natin na tayo nagkasala. Kasi yung iba ayaw lumapit, ayaw humingi ng tawad. And then pinatigas ng mga kasalanan yung kanilang mga puso. At alam nyo, gawain po ng dyablo yan. Bakit po kanyo? Yung bang yung nagkasala kayo ngayon, yung ayaw nyong lumapit kay Lord? Nasubukan na po ninyo yun? Nasubukan na yun? Amen po ba? Yun, ang gawain po ng dyablo yun na talagang inilalayo niya tayo kay Lord na, di ba, parang ang nasa isip natin na ini-inject ng kalaban na wag ka na lumapit kay Lord kasi napakasama mo, hindi ka niya napatatawarin. So, ganun yung sinasabi ng kalaban sa atin. Na, di ba, kung tayo ay lumapit agad kay Lord at humingi tayo ng tawad na nagpapakumbaba tayo, ay tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Tayo ay patatawarin ng Panginoon. Agad-agad na nagpapatawad po ang ating Panginoon. Dahil, yun nga po, when we were sinners, Jesus died for us. Na kailangan niyang mamatay para akuin yung mga kasalanan natin. Katulad po ng butil ng mais, po. Kung titingnan nyo, yung isang butil na mais na yon, di ba, yun sa ground, and then, mangyari, di ba, mamamatay siya? Mamatay. Anong mangyari doon? Di ba, tutubo? Kung matabang lupa yung hinulugan niya, uusbong yon. Matitiligan, magkakaroon ng di ba, lalaki yon? At kung tuloy-tuloy yon nung paglago nung na yon, nung munting halaman na yon, ay tapos patuloy din na dinidiligan at nagkakaroon ng nutrients, dinidilig mo siya, lagyan mo ng pataba, at trinitrim mo siya, and then hanggang lalaki yon, and then magkakaroon ng bunga. So kung titingnan nyo, parang, hello? Kung titingnan nyo, yung isang butil na yon, mamamatay muna siya, and then lalaki, and then uusbong, and then magkakaroon siya ng maraming bunga. So imagine niyo kung sino yung may mangga rito, imagine niyo kung ilang libo o gaano karami po yon. So kung tayo yung mga bunga na yon, na nung namatay namatay yung isang butil na yon, ay nabuhay ang maraming namunga uli yon, and then di ba natutuwa kayo kung namumunga yung mga ganon, yung mga halaman, namumunga siya, and then nagkakaroon ng bunga. So yun ang nangyari sa atin, na kailangan mamatay si Jesus Christ para magkaroon ng buhay ang lahat ng tao. Kasi sabi sa for the wages of sin is death, Romans 6:23, sinabi yata doon, na for the wages of sin is death. So ibig sabihin nun, maliit na kasalanan, malaking kasalanan ay ang kabayaran ay kamatayan. So, gumawa man kayo ng, sabi ni Pastor, na 0.0001% na kasalanan, saka gumawa ka ng mas malaking kasalanan pa, mas malaki pa sa mundo, ay kabayaran ay kamatayan pa rin. So, kahit na anong gawin mo pala, na good works na yan, ay hindi tayo maliligtas ng ating good works, kundi sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, sa biyaya at awa ng ating Panginoon sa atin. Wala tayong magagawang
wala tayong magagawang, hindi natin pwedeng ipagmayabang yung nagawa natin na kabutihan sa ating Panginoon. Kasi siya na nga ang gumawa ng lahat. Ano pa ba ipagmamalaki natin? Katulad doon yung mga scientists, sinasabi nila, ngayon dinidiscover nila yung the space. 'Di ba? Kuminsan narinig yung exploration sa Mars. Parang nagsasayang sila ng kadami-daming trilyon ng dollars para makita lang, mauna lang sila makapag-report at may pagmayabang sa mundo na na-discover namin ng Mars na may tubig sa Mars, parang ganon. Di ba ang daming nilang inuubos, tapos yun nga, pinagmamalaki nila yon. Hindi nila alam, yung mind nila, yung katawan nila, ay galing lahat sa Panginoon. Yung bang nagmamayabang pong taon sa ganong paraan na hindi na lang nila in-acknowledge na may Panginoon. Ngayon, kung titignan natin sa tayo din kuminsan, guilty tayo sa lahat nito. Nung maliit pa tayo, nasa sinapupunan pa tayo ng ating magulang, ay, di ba, pumipintig na yung buhay natin. Pumipintig na po yan. Pero sa paglaki natin, hindi natin na-appreciate yung ganun na binibigay ng Panginoon sa atin. Hanggang ngayon, libre yung hangin nga na yung breath of life na tinatanggap natin. Pero kung minsan hindi man lang tayo makapagpasalamat sa ating Panginoon. Guilty tayo dyan. Ako din. Ngayon ko lang napag-isip-isip na, kaya nga sinasabi natin, glory to you, O Lord. Maraming salamat po. Tayo nagpapasalamat talaga sa ating Panginoon. At pinupuri natin siya. At palakpakan natin siya. Andito tayo ngayon na nagpapasalamat, nagpupuri sa Kanya. So, sa ganung paraan alam nyo, natutuwa ang ating Panginoon sa ganung paraan. O kaya meron kay alaga na aso. Ganito lang po yan. Lalapit yung tuta sa inyo, hahalikan kayo sa paa, anong mararamdaman nyo? Parang nakikipaglaro, tumbling pa yung tuta. Tumbling yan. Di ba, parang natutuwa kayo sa ganung paraan. So, si Lord ganun din po, na sa pagtawag nyo lang po ng kanyang pangalan, Lord, kanyo that is worship alone. Na nagbibigay tayo ng galang sa ating Panginoon. And then, pero yun nga, tayo ligtas ngayon, pero ang tanong ay, paano naman yung mga mahal natin sa buhay? Kaya kung titingnan natin yung kanina sa Matthew 28:18 to 20, ay meron nakalagay na kondon na nation, Ngayon, bago tayo humayo sa mga nation, ay maunang, dahil tayo nakakilala na dito, ginamit ang ating mahal na pastor, Pastor Ariel, Pastor Tom, na magbahagi ng salita. So tayo, mayroon naman tayong role na, siyempre, isulat natin yung mga narinig natin. Hindi lang natin pumasok dito, lumabas dito. Kasi yan, pagka ginamit nyo to, tapos isinare ninyo, hindi nyo alam, yung makakarinig nun ay ititigil niya na yung kasalanan niya. Ititigil niya na po yung kasalanan niya. Kita yun sa James 5:20 na pag nabagi na mo yung tao at ngayon, ititigil niya na yung ginagawa niyang mali. Ititigil niya na po. So, yun po, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death. So, paano kung binagi na mo yung tatay mo, tinanggap niya? Di ba, nakalaya siya sa kung ano man yung stronghold niya o kasalanan niya, makakalaya siya. O yung kapatid mo. Di ba, amen? Hindi lang po kayo, o yung misis nyo, yung mga anak nyo, hindi lang po, yung buong pamilya nyo, makakalaya. Kasi unfair naman, nandito tayo, tayo lang ang ligtas. Paano yung mga anak natin? Lalaki pa yung mga anak natin, ho. Lalaki, mga anak natin, yung mga babae, lalaki, ganyan. Ngayon, kung hindi natin alam na ibahagi yun, ay, kawawa naman sila. Kasi kakainin sila ng sistema ng mundo. Ang sistema ng mundo ay makikita natin sa Colossians 2:8 po. Pakitignan po natin. Na may mga filosofya ng tao na akala natin noon ay okay na yon. Kasi yun ang namana natin . Ayan, basahin po natin. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya
ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So kung titingnan nyo dyan po ay talagang from generation to generation, kung ano nakita natin sa mga ninuno natin, di pa natin alam na ang salita ni Lord, ay yun na yung gagayahin natin. Kala natin, tama yon. Kaya andyan nga yung lahat ng kasalanan na minana natin sa unang-una pa man. Pagpatay, lahat na po ng kasalanan na yan, pag-iinom, pagbababae, lahat na po, mamaya tignan po natin ko yun, yung mga ganong bagay. So, hindi lahat ng nababasa natin sa dyaryo o narinig sa TV ay tama. Naniniwala po ba kayo sa mga ganon? Hindi lahat yung napapanood natin o na nakikita din sa internet ay tama. Hindi lahat po yun. Kasi pwede pong bayaran yung nag-publish na yun, pwedeng bayaran yung kung sino man yun yung may-ari ng network na yun. And sa pagbabasa ko, nakita ko rin na sa Hollywood, kung titingnan nyo, ang mga may-ari dyan ay yung mga Jewish na na hindi Christian na. Sila yung hindi naniniwala kay Jesus Christ. Na sila yung nag-promote ng mga anything na against kay Christ. Siguro minsan, magbasa rin kayo, tingnan nyo kung sino yung mga Jewish na yan as against sa mga Jewish Christian na naniniwala kay Jesus Christ. So itong mga Jewish na to, promotor sila ng mga lahat ng pornografiya pala sa Amerika. Lahat po. Pati movies nila, sila yung mga may-ari ng Hollywood company na nagpro-produce ng mga movie. Sila rin yung mga may-ari ng mga naglalakihang dyaryo sa Amerika. So, mga Jewish ho yan. So, yun nga. And then, hindi lahat ng sinasabi ng ating politiko ay tama. Hindi lahat po. Na pwedeng mandadaya siya in a way na for his gain lang po. For his gain. Na naniniwala po ba kayo sa mga ganon? Sa mga politiko? Hindi po. So, kung titingnan natin, ang basehan talaga natin po ay ang katotohanan na sabi nga sa John 8:32, "For you will know the truth, and the truth shall set you free." Ngayon, meron, kung nakikita nyo siguro din, balik tayo dun sa lumang paniniwala natin, ay nabihag talaga tayo din ng mga pare sa Vatican nga po, na gumagawa sila ng mga writings nila na kakontra na nitong Bible po. Tulad po ng pag-asawa, na may doktrina sila na binabawal nila ang pag-asawa. Binabawal po ng mga pare na bawal mag-asawa. Na yun po, pag titingnan nyo po dito, nakalimutan ko lang po yung verse, ay yung pagbabawal ng pag-asawa ay doctrines of the devil. Nakalagay po rito yun. Hindi ko, anong verses po yun, Pastor? 1 Timothy 4:1-4. Oh, yun po. Oh. Nakalagay po doon na bawal po ang mag-asawa, bawal ang pag-asawa. Kung binasa ko rin yung mga nangyayari ngayon sa buong Vatican, kung bakit nag-resign din yung dating Pope. Kilala nyo ba yung dating Pope? Sino nakakilala po? Yun. Si Joseph Ratzinger na taga Germany. So, mandami pala nilang kinover up na mga pang-aabuso sa mga bata. Na mga bata inaabuso, hanggang naging buong mundo na ho yan. Kasi nga, binawal nila yung pag-asawa mismo. Parang, ngayon, nung hindi ko pa nabasa ito, ay parang hindi ka panipaniwala. Pero sila rin ang nagko-cover up ng mga dekada na nangyayari ng mga pang-abuso sa mga bata ho. Pati yung mga madre na kinukan po nila, inaabuso po nila. And then yun nga po, sana makita nyo rin yung marami pang mga doktrina ng mga Catholic na talagang matitiis, makukonfuse kayo
at hindi si Jesus Christ yung itinataas nila. Nabi pa nila na there is no salvation outside sa simbahan. So ngayon, dahil ngayon kayo nakakilala, ipahayag ninyo kung itong mga social network na to, kausapin nyo yung mga yung magulang nyo, yung asawa nyo, kung may asawa kayo, yung mga anak nyo, bahaginan nyo sila. 3 days ago, 4 days ago, binahaginan ko yung tatay ko. So nag-share po ako ng verses. Kasi sabi ko, tayo maghahayo, pero sabi nga ni Pastor, mauna muna yung pamilya natin din. And dito rin sa loob ng church. Dahil kung mahal natin sila, bahaginan natin sila talaga. Wag nating pabayaan na ganun-ganun na lang yung lumilipas yung araw na andito tayo, hindi sila ligtas. Hindi sila ligtas. Nakakaawa po yung mga magulang natin, mga asawa natin. Diba ko, Nelson? No? Na gamitin natin yung social network na yan. Binigyan tayo ng technology na napakabilis ngayon. Gamitin natin po. Kasi kung sino ang nakakilala sa Panginoon, there is no other name, sabi nga under the heaven, sa Acts 4:10-12, na magliligtas sa atin, kundi si Jesus Christ lang. Na talagang, bago tayo humayo sa ibang bansa, unahin muna natin yung Jerusalem natin, yung pamilya natin. Na sa pamamagitan po ng salita, ay dito natin malalaman lahat ng katotohanan. Dito natin malalaman. Talagang hindi tayo titigil na hindi natin may pamahagi sa kanila. Na nilinlang talaga sila ng mga Espanyol na yan. Meron nyo ilang taon na tayong naka-bandage. Bihag po tayo ng sistema, yung mind natin kasi nabibihag yan eh. Pero kung nabibihag ito, magkasama, nabibihag ho. So kung naniniwala kayo dyan na talagang in the name of Jesus, di ba tinuturuan tayo na i-declare natin, lahat God's Spirit, kinakasout natin yan in the name of Jesus. So napakaganda po ng tinuro po ni Pastor noon na meron pala tayong authority na lahat ng negative na nangyayari, mga evil spirit pala yan, na nangyayari sa buhay natin. Yung katulad, naniniwala sa mga fortune teller dito, sa mga spiritista, sino naniniwala po dyan? Yung mga, sa mga nagtatawas na yan, sa mga albularyo, yun. Ako nasubukan ko po yan, nasubukan ko kasi hindi ko nga po alam nalinlang talaga din ako, hindi ko alam to ay Bible po. Hindi ko po alam. Tatawagin, minsan tinawag kami ng kaibigan namin, Kuya Alan, halika dito kasi meron yung sinaniban dito ng masamang espiritu, sabi. Punta naman kami ngayon. Nakita namin isang babae na sinaniban nga talaga na tatlo na kaming humawak sa kanya, pero ang lakas-lakas niya, nanlilikis yung mata niya. Yan, nanlilisik pala. So, totoo, biblically, sa Bible din, meron yung mga evil spirit na pinapalayas ni yung mga masasamang spirit. Sa Bible, makikita nyo po na merong isang lalaki doon na minsan nasa lubong ni Jesus Christ na ayan, glory to God po. Na alam nyo, yung isang lalaki na yon na may legion of demons, legion of evil spirit. Nasa lubong niya si Jesus Christ ay umalis po yung legion of demons na yon, o evil spirit. At merong 2,000 na baboy na pinuntahan ng mga espiritu na yon. At tumakbo yung mga baboy. Nagsilunod yung mga baboy na yon. And then kahit yung mga may sakit po, kahit yung mga may sakit, yung babaeng dinudugo ng 12 years, ay nagamot din siya sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, talagang very powerful. Yan, tingnan po natin. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
So truly na si Jesus Christ po ang ating tagapagligtas. So ito po ang ating ibahagi sa ating pamilya na hindi po relihiyon ang magliligtas sa atin. Kasi kung relihiyon, diligtas na yung iba-ibang denomination po. Diba? Naniniwala po ba kayo? Amen po ba? Na si Jesus Christ lang. So palakpakan natin si Lord. So sa ganung paraan po talagang gamitin natin. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon na lumilipas ang panahon na lumalaki yung ating mga anak ay hindi natin nababaginan. Ako nakapakinig na ako ng salita ni Lord, matanda na po ako. Matanda na po ako. Pero sana kung may nagbahagi nung maliit pa ako at tangay-tangay ko po yan habang lumalaki ako, hindi sana ako mapapahamak. O hindi ko madaanan yung maduming buhay ko. Madumi po yung dinaanan ko kasi una, gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman magpayaman. Kahit na nung paraan, basta yayaman. Kasi galing ako sa mahirap, gusto kong yumaman po. Kaya nga yung Matthew 6:33, hindi ko maintindihan yon na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kasi ang sabi ko, Lord, gusto kong yumaman, Lord, sabi ko. Kaya payamanin niyo muna ako, saka ako makakatulong, sabi ko. Parang ganun yung idea ko noon. Na ako noon kasi nangungontrata ko noon bilang civil engineer po. Gumagawa ng bahay, lahat, swimming pool man yan, landscaping. So lahat, mga plano, busy rin ako noon. Na wala akong time sa salita ni Lord. Kung time yan, hindi ko talaga alam. Yung simple na Matthew 6:33, dito ko na lang po naunawaan po. Glory to God. Na unahin mo pala si Lord. Unahin mo yung mga ganitong pagtitipon. Kasi hindi natin alam, biglang darating si Lord. So, unahin natin yung kalooban ng Panginoon. So, itong ginagawa natin to, nakikinig tayo sa salita ni Lord, nagba-Bible study tayo, at nagpapasalamat po ako sa buhay ng ating mga pastor, Pastor Ariel, Pastor Tom, na kayo hinipon ng Panginoon para mabago yung buhay namin. Lahat tayo dito ay napaka-bless natin. Amen po ba? Kasi kung hindi kayo bless, wala kayo dito. Nasa labas kayo, hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo doon. Lahat siguro ng alipin tayo ng kung ano man mga pagkaalipin natin na yan. Na kung naniwala tayo sa salita ni Lord ay wala na yung mga curse na yan. Wala na yung mga bandage of sin na yan na nagpaalipin sa atin. Yun nga, mabalik ako sa kwento ko noon na bibigyan ako ng project pero lalagyan ko yung engineer na nagbigay ng project. Sabi niya, Brad, sabi niya, bibigay ko tong project na to pero wag mo kalilimutan, bigay mo yung 10% sa akin. Sabi nga, parang tights ba? So yun, yung makikipagkuhan ako, ibibigay ko yung 10%. Parang nagtatights ako sa kanya. Bribery ang tawag doon, di ba? So, ganun at ganun yung mga nangyayari. May lalapit po sa amin. Ibibigay ko tong project na to pero wag mo kaming sabi ganon. Nakalimutan ko na po yung yung tungkol sa bribery na verses, pero yun nga po, yung alam ni Lord yung ginagawa natin. Yun na lang mali talaga yun na makikikuan tayo, makikikonive tayo para makuha yung project na yun. And then, may mga kaklase din ako na ganon din nasa DPWH na gumagawa sila ng mga tulay, kalsada, building. Ganon din sa DPW. Kunwari magbibidding po sila. May 5 kontraktor. May 5 kontraktor ay mag-uusap lang yan. Kontraktor A, ikaw muna mananalo ngayon. Kontraktor B, ikaw muna mananalo ngayon. Ngayon, merong mga parte-parte yon. Kaya kung tingnan nyo, yung mga kalsada dyan sa atin ay taon-taon sira. Totoo yan. Sa amin nga, every 6 months sira yung kalsada ho.
Eh pag uwi ko, ganun at ganun nangyari na yung mayor kukuha ng ganito, yung governor ganito, yung congressman, pababa. Hanggang doon sa kinukuhanan mo ng budget ng pera sa main, sa DPWH, ay bibigyan mo ng pera. So ganun, inalipin talaga tayo ng ano. Kung alam na natin yung pamantayan ni Lord, so makikita natin na yung mga kasalanan ng tao sa 1 Corinthians 6, 9-11. Still, sa salita ni Lord, makikita natin ito. Amen po ba? 1 Corinthians 6, 9-11 po, kuya. Ayan, yung first word is unrighteous. Yun na lang hindi na tama yung nangyari noon. At ang mga nangyayari ngayon, so may malagayan, do not be deceived, fornicators, idolaters, adulterer, homosexual, nor sodomites, ni ang mga magnanakaw. So yun po yun, yung tumbok noon. Yung mga magnanakaw ng ano, kasi ninanakaw nila yung pondo ng bayan na imbes na maganda sana yung mga project na yan, ay wala hong nangyayari. Siyempre, pag nakuha na yung pera, magiinom. Ako din po, nainom po noon ako. Nainom. At glory to God, wala na po yan. Tanggal ko na po yung talagang kawawa po yung ating katawan, yung liver. Yun. Liver lover. Lover, tayo ay nagmamahal na kay Lord. Yun. Yun. Nor thieves, nor covet, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners. So yun, nag-extort sila. Revilers, yung mga nagpa-party. Yung mga katulad yung alda-aldab na hindi sa Lord ang naitataas. O anything na parang ganon, na hindi natataas na, sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Basta anything na umpukan na wala si Lord doon, ay wala si Lord talaga doon. Kasi lalo na kung hindi man sila nagdasal in the name of Jesus, in the name of the Lord, parang nagpa-party lang po sila. Diba totoo po yun? Glory to God po. So sabi nga, kung ano man yung gagawin natin, ay we do it for the glory of God. So isipin mo, matutuwa ba si Lord nito? So yun ang isipin natin. So sa akin noon, hindi natuwa si Lord sa akin. Yung milyon na nakuha ko sa project noon, ang dali ko naubos. Totoo yun. Kasi madaling nakuha yung pera, madali ring nawala. Hindi pa ako nakapag-tithe sa simbahan. Kaya madaling ko na mawala yung mga ganong pera ho. And then, glory to God iniwanan ko yung trabaho ko sa Pilipinas. Iniwanan ko po yun. Andito ako ngayon. At glory to God, nakilala ko kayo. Ating mahal na pastor, Pastor Ariel, Pastor Tom. At diba, ang ganda po na iniwanan natin yung maduming band-aid sa buhay natin. Andito tayo ngayon. Nakilala ko kayo. Napakaganda po na naibabahagi mo ang iyong buhay. Naibabahagi mo, nakakatulong ka in a way na nagbibigay ka ng kalakasan sa bawat isa. Kayo po ay kalakasan ko. Si Pastor Ariel, Pastor Tom, napakabata na ating pastor. Isa kayong kalakasan sa akin. Na biro nyo, ang bata nyo, mas matanda ako ng ilang dekada sa'yo. Pero glory to God, nabibless ako. Pastor Ariel, Pastor Tom, sabi nga, forget the former. Lahat nung inalipin tayo ng mga bagay-bagay, kasi nung pinahayag natin, ng tawad kay Lord, ay totally na nilinis ni Lord ang ating mga kasalanan. Kasi nga, there is no condemnation in Christ, sabi nga Kung tayo ay kinokondena ng mga tao, si Lord tatanggapin niya tayo. Katulad po yung the prodigal son na kinuha niya na meron yung isang
tatay, may dalawa siyang anak, isang panganay, isang bunso. Yung bunso, naisipan niyang kunin na yung kalahati nung kayamanan niya, o yung kayamanan niya, mana sa tatay. So pumayag naman yung tatay po, and then nagpunta siya sa lugar na malayo, a far country sabi niya. And then doon niya nilustay lahat yung pera niya. Then dumating yung taggutom at siya ay wala nang makain. And nung nagtatrabaho na siya doon sa may baboy, naglilinis ng kulungan ng baboy, naisip niya, buti pa yung mga servant namin doon meron silang kinakain. Dumating po siya sa ganong na naisip niya na magbalik loob sa kanyang ama. Tayo rin po ganon din na humingi lang tayo ng tawad at patatawarin tayo ni Lord. Na tayo na save na ay yun nga, magpatuloy lang po tayo na maglingkod kay Lord. Maglingkod lang po tayo, and then sa ganitong paraan, naglilingkod tayo. Dahil mahal natin ang isa't isa, sabi sa John 13:34-35, dahil abang pinapakita natin na mahal natin yung isa't isa, tayo ay disciple ni Lord. Tayo ay talagang image ni Lord. For those who have put on Christ, ay talagang tayo binago ni Lord. Tayo po ay nagbihis ng katulad ng Kristo. Tayo imahe na ni Kristo. At hindi na tayo imahe ng mga makamundong bagay. Lahat po yun, sabi nga ni Pastor nakaraan, basura na yun. Basura na po yun na pinatawad tayo rin magpatawad, minahal tayo ni Lord, mamahalin din natin ang bawat isa. Mamahalin din natin. So, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. So, yun nga kung gaano kalaki ang ng mundo, ng tao sa mundo, ay mas malaki yung awa ng Panginoon at biyaya sa atin. Ganon ko kalaki. Kasi kung hindi humalaki yung pagmamahal ng Panginoon, ay walang kwenta yung pagkamatay ni Jesus Christ. Na parang yung mana, bago mamatay, ay bago natin makuha yung ipapamana sa atin, yung magpapamana ay kailangan mo ng mamatay para makamtan natin ang kayamanan ng walang hanggan nga. So sa mga nakakilala kay Jesus Christ, sabi niya sa about isa, eternal life. Yun, eternal life. Di ba, sino bang ayaw ng eternal life? Sino po bang ayaw? No, amen. So, yun, kung babalikan natin yung vision ng church, mission ng church, huwag niyong kalilimutan kung mahal niyo ang yung anak, kapatid, magulang, huwag na kayong magsayang ng panahon. Kasi bigla-bigla na yan, bigla-bigla. Katulad ng mayaman na nagpalaki siya ng mayaman na lalaki sa Bible na nagpalaki siya ng ng barn niya, nagpalaki ng bahay niya. Sabi niya, gigibahin ko itong kamalig ko, pagpapalaki ako, sabi niya gano'n. Nadagdagan ko pa ito ng marami. Then pupunta ko sa ibang lugar, magpapakasaya ako, iinom, kakain, magpapakasaya ako, sabi niya. Pero anong sabi ni Lord sa kanya? You fool, sabi niya. Ngayon, kukunin ko iyong kaluluwa. So, ganun po yung Katulad din po ni Lazarus, saka si Lazarus, saka yung rich man, siyempre, maganda yung buhay niya. Si Lazarus ay andun lang sa pinto, nag-aantay ng ibibigay na pagkain sa kanya. So kung titignan nyo, napakahirap ng buhay nung si Lazarus. Pero nung namatay na sila, nagkabaliktad po yung anilang sitwasyon. Yung mayaman na tao, andun na siya sa apoy. Si Lazarus andun sa bosom ni Abraham. And then humingi ng favor yung mayaman na lalaki, sabi niya, Abraham, ay utusan mo si Lazarus na ikuan niya yung daliri niya
sa tubig kasi ako'y nauuhaw, sabi niya. Nasa apoy na yon si yung mayaman na lalaki. Pero dahil meron ng malaking puwang, malaking pagitan sa kanila, hindi na maaari yon. And then, sinabi pa nung mayaman na tao na meron pa akong 5 kapatid. So yun, meron tayong mga kapatid, anak, magulang, na sasabihin natin na may impyerno at eternal life, yung heaven. So, yun nga, talagang hindi na maaari na ipapadala uli si Lazarus para sabihan yung mga kapatid nung mayaman na lalaki. Kasi hindi na nga rin sila naniniwala sa Bible o kaya sa hindi sila naniniwala na. So, sabi nga sa Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once and after that, judgment day. So, yun po ang sabihin nyo sa ating mga magulang, sa mga kapatid, na ang tamang pakikipagrelasyon kay Jesus Christ lang po talaga. So yung 5 na yun, na kapatid niya, hindi natin alam kung maliligtas yun. So, ganun po, wag po tayong magsayang na yun ang vision ng church. Ngayon, tingnan nyo, ang dami-dami na natin. Paano kung bawat isa sa inyo magbahagi rin? Ilan yung kaluluwa na mababahaginan nyo sa araw-araw? Sa kapatid nyo, sa asawa nyo, mga anak nyo, bahaginan nyo po sila. Kung mahal nyo po sila. Hindi lang kayo nagsisitting pretty dito sa Riyadh. It's about time na magising po tayo sa ganitong Wag po tayong magpatumpik-tumpik, sabi nga ni Pastor Tom, na kung ano man yung nangyari sa atin na nakaraan natin, kalimutan na natin yon. Wag na tayong sabi mo sa kapatid, wag lang magpatumpik-tumpik. Kalimutan ang mga nakaraan. Yun, kalimutan. Kasi kung lagi nating isipin yung lahat ng kamalian natin, ay mauubos ang panahon na sa pagbibilang natin. Pero si Lord, pag sinabi natin, patatawarin tayo, kalimutan na po natin, wala na tayong magagawa dun sa basura natin. Tinapon na ni Lord ho yun eh. Tapos na po yun. Tapos na po. At tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Ilang beses din akong nag-guidance counselor ni Pastor. Aminin ko yan. Kaya, Pastor, humingi po ako ng tawad. Una kay Lord, sa inyo din. Kokoy, minsan pasaway. Glory to God po sa buhay ni Pastor. Talaga. Sa inyo rin na truly ang salita ni Lord po. Dito tayo mabubuksan po. At bago tayo mag-aay sa ibang bansa, unahin muna natin yung mga kapatid natin, magulang, o mga pamilya natin. Pwede nyo bang may promise kay Lord na magbabahagi na kayo since today? Onwards, bilangin nyo ilan yung maliligtas nyo na kaluluwa. At habang lumalaki sila, sabi ko nga, sana may nagbahagi sa akin nung malit pa ako. At hindi na ako maabot sa marami pa akong dinaan ng proseso sa buhay na mali sa buhay na hindi ayon sa salita ni Lord. So, yun po ang tanungin nyo ngayon sa sarili ninyo. The time is now na ibahagi ang salita ni Lord. So, glory to God po. Yun po ang mensahe ng ating Panginoon ngayon. Palakpakan natin si Lord. Please stand. Praise the Lord po. Palakpakan natin si kapatid. Hanggang Ilocano, dating pa lang, po. Yung punto, yung the way, talagang Ilocano. So, yun po yung mga anak, kapatid natin na Ilocano, mga kapatid. Amen? Sino pa yung mga Ilocano rito? Yan. Praise the Lord. Ilocano. Balang araw ay matatanggal ni Kuya Alan po yung, yung kwan. Yun po yung tatak kasi ng mga taga-norte eh. Yung hanggang sa naging talagang nakalaya ng Kristiyano, wala na po yung kwan. Praise the Lord. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan na text, mga kapatid. Amen? Sabi ni Lord dito, mga kapatid, sabi ni Lord Jesus, amen? Lumapit si Jesus sa kanila at sila'y
kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamalahan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Mga kapatid, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen? Has been given to me. Sabi ng Lord. Lahat ng kapamalahan, lahat ng authority, mga kapatid, sa Kanya manggagaling lamang. Kung mayroon kang authority sa iyong bahay, sa community, sa trabaho, sa church, galing ka lahat yan kay Lord. Amen? Pag hindi galing kay Lord, mga kapatid, for sure, mali ang gagawin mo. Amen? Iingatan mo yung kapamahalan na yon sapagkat ipinagkaloob ng Lord yun sa iyo. Amen? Ikinatiwala ng Lord sa iyo. At walang anumang authority dito sa lupa, mga kapatid, na hindi manggaling sa Kanya. Amen? Yung mga nag-authority, mga kapatid, na hindi galing sa Lord, alam po natin yon. Sila po ay hindi ayon sa Lord. Kaya makikita nyo, mga kapatid, marami pong makamundo. Amen? Makikita nyo yung mga authority hindi galing sa Panginoon, mga kapatid, namamatay tao, naglalait, amen? Nag-aapi, nanggugulang. 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 Nanggugulang, mga kapatid. Kung mayroon tayo ng panggugulang, mga kapatid, ayaw ng Lord yon. Kapamahalaan na galing sa diablo yun, mga kapatid. Bilang Kristiyano, mga kapatid, hindi na tayo nanggugulang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala nang gulangan. Wala nang hawi-hawi pag naglalaro. Amen? Wala na yung, uy, sige, inasal, aking buo na yan. Wala na yun, mga kapatid. Amen? Isipin mo yung others. Sabi mo sa katabi mo, isipin mo yung others. Praise the Lord. All authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat yan, mga kapatid, makalangit man, makalupa man, mga kapatid, ang authority na yan manggagaling lang kay Lord. Wala nang iba. Amen? At we are blessed enough, mga kapatid, dahil siya po yung ating Diyos. Amen? So kung anong mayroon tayo na authority, mga kapatid, yun po ay galing sa Panginoon. At nagagamit yan, mga kapatid, sa tamang paraan, sa kabutihan, na ayon sa Panginoon. Amen? So, makikita natin doon sa verse 19, ano sabi ng Lord? Go ye therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Sa Tagalog, mga kapatid, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa, gawing alagad. Magsisimula yan, mga kapatid, dito sa church. Gawin alagad ang bawat isa, disciple or servant leader. Gusto ko makita yung kamay ng mga gustong maging servant leader. Yan. Paano kaya kung specifically, sinong gustong maging pastor? Gusto kong tignan po. Mga kapatid, gusto ko ipakita sa iyo. Sige, bago yung itaas yung kamay ninyo, ipapakita ko po yung salita ng Diyos. Sa 1 Timothy 3 verse 1. Hindi masama, mga kapatid, ang mag-desire. Lalo na para sa Panginoon. Amen? Ito po. At makikita mo kung may desire ka ng ganon, mga kapatid, that means, gusto mo talagang malibol up sa Panginoon. Amen? Gusto mo lumalim sa Kanya, lalo ang dagdagan yung paglilingkod mo sa Kanya. Amen? Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo o yung servant leader, mga kapatid, or disciple, ay mabuting gawa ang ninanasa. Amen? Ngayon, sa English po, baka hindi naintindihan sa Tagalog, sa English, this is a faithful saying, if a man desires the position of a bishop or pastor or minister or servant leader or man of God, he desires a good work. He desires a good work. Mabuting gawa ang ninanasa niya. Ngayon, tatanungin ko kayo, hindi lamang kayo ay maglilingkod, kundi specifically
Sino po ang may desire na maging pastor? Titignan ko, mabuti. Sigurado kayo? Sigurado kayo? Glory to God. Alam niyo mga kapatid, yung pagdidesire na yan is a good work. Amen? Kinalulugdan tayo ng Lord. Ngunit alam po natin yung magiging desire na yan para sa Kanya. Amen? Si Lord, hindi niya ipapamana yung kapangyarihan niya sa buhay natin, pati yung authority niya sa buhay natin kung hindi tayo karapat-dapat. Ano yung po yung hindi karapat-dapat? Yung pong gagamitin niya yung authority para sa kanyang sariling kapakinabang. Amen? Ang daming beses na nagsalita si Kuya Alan kanina, nabanggit niya, pagyayabang. Amen? Natuto lang ng konti, lumaki ng ulo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala yan dito. Amen? Babala ng Lord yun, mga kapatid. Hindi ipagkakalo ng Lord sa buhay natin kung hindi ka karapat-dapat. Amen? Kailangan mayroong manifestation sa buhay natin, mga kapatid. Makikita sa buhay natin na tayo ay papunta na doon. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Malaki pa ang pag-asa mo. Amen? At laking katuwaan ng Lord, katuwaan din namin, servant leadership ng church, na marami pong nagtaas ang kamay na sila po ay mayroon pong desire na magpastor or man of God. Amen? Handa na kayo mag-undergo ng training? Sige, umpisa nyo maglinis. Sa labas, sa loob. Amen? Mag-carwash. Mag-transport. Amen? Yung nagde-desire ka mag-transport, lalong-lalo dito sa Saudi Arabia, mga kapatid, diyan makikita talaga na talagang papunta ka na doon. Kasi kaluluwa yan eh. Isasakay mo, mga kapatid, kaluluwa. Ano ba ang point ng Lord sa buhay natin? Kaluluwa. Amen? Sino pong nagde-desire na magkaroon ng sasakyan? Yan. Para saan yung sasakyan na yon? Para kay Lord. Ang dami nun. Isa pa nga. Yan. Servant leaders, tingnan nyo pa mabuti yung mga kamay. Yan. Kung hanggat maaari, ilista nyo yung mga kamay nila, including Kuya Junard. Diba? Nagpapapugi po ka ba, Kuya Junard, o tinataas mo yung kamay mo? Yan. Praise the Lord. Amen? Wala na yung ganon. Ganon na kaagad. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Sabi ng Lord, go. Humayo. Make disciples. Gawing alagad. Amen? Ano ang pagiging alagad ng Diyos? Marami po yan, mga kapatid. Kung dumadalo kayo ng mga trainings, malalaman nyo lahat yan. Amen? Lalo na rin mga nagtaas ng kamay. Amen? Puyatan yon. Amen? Walang kainan yon. Pero pagkatapos may kainan. Amen? Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Sino ba nandito nung Friday? Mayroon tayong part 2. Bitin tayo doon eh. Amen? Kung hindi lang nag-aapura yung abutin natin ang alaw na doon eh. Amen? Handa kayo? Yung mga nagtaas ng kamay? So, umpisa nyo na ngayon. Servant leadership, mga kapatid. Servant leader. Servant. Ano yung servant? Alipin. Kaya mo maging alipin? Sure? Sure, ha? Okay. Praise the Lord. Wala tayong problema sa paglilinis dito. Talaga. Marami maglilinis. Amen? Praise the Lord. So, hindi na kami kikilos. Amen? Elders and pastors, hindi na kikilos. Kayo na lang. Kaya? Kaya? Amen? Sige, umpisa natin mamaya. Makikita natin yan. Susubukan namin kayo. Amen? Di ba, sino po yung nakaabot sa pagniligaw ng babae, sinubukan ng mga magulang? O sige, magigib ka doon. Ang layo-layo. 1 kilometro yung pag-iigiban mo. 2 balding malalaki. O kaya kung minsan, ano yung tawag nyo doon? Yung may kahoy? Ha?
Oo, yung ganon. Nasubukan ko yung mga kapatid. May hawak na ako doon, may hawak pa ako dito. Mayroon pa rito. Pagdating mo ng bahay, magsipak ka ng kahoy. Di ba? Oo. Ganon po yung panliligaw. Di ba? Nasubukan niyo na yung panliligaw ni Jacob. 7 years na magiging alila siya para lamang makuha niya si Raquel. Pero dahil sa tradisyon nila noon, custom nila mga kapatid, panganay yung mauna kasi natipuan niya si Raquel, napakaganda, at kaaya-aya siya. Amen? Yun yung mga kapatid, di ba? Pero nung gabi na yon, mga kapatid, na siya po ay ibinigay, supposed to be si Raquel, si Leah po ang ibinigay. Kinaumagahan, bakit ikaw ang katabi ko? Tapos tinanong niya kay Laban, yung uncle niya, bakit si Leah? Panganay yan eh. Hindi pa pwedeng yung bunso ang ibigay ko sa iyo. Panganay muna. Kasi yun po yung agreement nila noon after 7 years. Amen? So, paano makuha niya sa Raquel? Another 7 years. Amen? Handa kayo? Handa kayo? Handa kayong dumaan sa mga ganon? Yung mga servant ng Lord, mga kapatid, handa yan. Makikita mo talaga yung mga servant dahil nagbababaran sa amin. Babad yan. 7 days a week, kasama namin. Handa kayo? Maganda pala rito, naka-video to. Praise the Lord. Amen? Go therefore and make disciples to all nations. Ito po yung panawagan ng Lord sa atin. Amen? This is the highest calling. Sabi mo sa katabi mo, we are called for the highest calling. Highest calling yan mga kapatid, kaya walang patumpik-tumpik. Amen? Makikita nyo doon sa talagang gusto talagang maglingkod sa Panginoon, gusto talagang sumunod sa Panginoon, gusto talagang mayroong patutunguhan ang kanyang spiritual life, mga kapatid. Nagbilan lang yan, ilang araw yan, ilang buwan. The way siya magsalita patungkol sa salita ng Diyos, grabe. Amen? Makikita nyo yan, mga kapatid. Bakit? Kasi namumuld siya everyday. Amen? Ang buhay niya, ang heart niya ay bukas sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, sabi ko sa inyo, yung 1 taon nyo sa church, kung lalabas kayo, makipaghalubiro kayo sa mga ibang Kristiyano, tanungin nyo kung ilang taon na silang Kristiyano. 15 years ka na. 10 years ka na. Siguro pastor ka na. Hindi. Taga-upo pa lang. Mga kapatid. Opo. Subukan nyo po. Marami kayong kasama sa trabaho. Amen? At makikita nyo yung mga kasama sa trabaho kung daw sila magsalita. Matatagal ng Kristiyano yon. Pero paano sila magsalita, mga kapatid? Paano sila mga tuwiran? Namamangha ka. Bakit? Makamundo pa rin. Amen? Sino po ang nakaka-witness nun? Amen? Nakaka-witness natin yan, mga kapatid. Dawi sila mga tuwiran, dawi sila magbigay ng mga priorities nila. Ang layo nun eh. Ang layo daw yung 10 kilometers. Samantalang sa atin, times 12 yun. Amen? Nalalapit pa tayo. Parang, walang challenge, Kuya Billy? Ano po? Take the challenge? Praise the Lord. Where is your car? When, Sayara? Take. Praise the Lord. Okay? Glory to God. Amen? Ito yung mga servant ng Lord na handa. Ilang buwan ka na rito, Kuya Billy? 4 months. Parang 40 years na sa church. Ano po? 4 months pa lamang yan, mga kapatid. Glory to God. Amen? Sino po yung nandito sa church? Ilang buwan pa lang? Kuya Mar, ilang buwan ka na? 6 months.
Parang 6 years na sa church. Ano po? Parang 6 years na Kristiyano na. Dawin na magbahagi. Ano po? Glory to God. Amen? Sino po ang handa ng mag-undergo ng training lagi? Amen? Sa Bible study, umiikot po yung training. Amen? Sa Bible study po, nakakapagsalita tayo. Amen? Yung mga mahiyain, mga kapatid, pinagsasampal ang muka para kumapal. Amen? Walang Kristiyano mahiyain. Amen? Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, walang Kristiyanong mahiyain. Amen? Walang manggagawa ng Lord na mahiyain siya. Amen? Basahin natin. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, maggagamang walang anumang ikahihiya. Sabi mo sa katabi mo, wala kang dapat ikahiya. Na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Amen? Mahiya ka sa mga kamundong bagay. Pero para kay Lord, wag mo ikahiya yan. Amen? So glory to God. Go ye therefore and make disciples. Make disciples. Amen? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Patanggapin sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Patanggapin ang bawat isa. Magkaroon ng relasyon sa Lord. Amen? And then, after that evangelization, mga kapatid, dahil pinatanggap mo na siya, then here comes teaching them. Ito na po yung magaganap po yung discipleship. Amen? Kasi ititrain na sila, tuturuan na, dadali mo na sa gawain, dadali mo sa Bible study, dadali mo na sa prayer meeting, dadali mo na sa worship service, dadali mo na sa church. Amen? Yun na umpisa ng discipleship. Amen? Then, encourage them na dumalo pa sa mga ibang activities natin. Kagaya ng mga trainings natin, mga kapatid. Then, doon po palalaguin ng Lord. Amen? Then, hindi lamang yung mga kapatid ang discipleship training natin. Yung fellowshipping natin, mga kapatid, regularly, nandoon na po yung discipleship. Marami kang matututunan doon. Amen? Pakikisalamusa, halos araw-araw ay mayroong Bible study na gaganap. Amen? Kung gusto mo talaga, desire mo talaga, mga kapatid, maging servant ng Lord, sakripisyo mo yung kasarili mo. Amen? Pagkatapos ng trabaho mo, tumawag ka, ang daming drivers dito. Amen? Pasundo ka. Nandito lang kami. Di ba? Oh, nandiyan na si Kuya Billy. Amen? Pasundo yan. O sige, 10 real ako, kamo sa niya. Rent tayo ng car. Amen? Malayo na mararating yun noon. Di ba? Oh. Ilan ang pasayeros mo, Kuya Bill? 5. O sige, tigsa 10 kayo lahat. Di nakakuha na kayo ng sasakyan. Sinong willing na ganon? Amen? Yan, may driver na. Kuya Alvin, may license na yan. Si Kuya Rinante, meron na rin. Bakit hindi mo lapitan ng mga yan? Kasi bumuo tayo ng ng 6 tayo. Rent tayo ng car. Oh. Di ba? Para bang, mahirap ba yung 10 real? Para kay Lord? Madali, di ba? Malaki po may dudurot mo ng mga kapatid. Amen? At welcome po kayo rito anytime. Amen? Any day. Amen? Meron tayong tagaluto rito. Amen? Dahil lahat po tayo servant. Amen? Ang servant, mga kapatid, may kusang loob. Amen? May kusang loob. The more kang nagkukusa, amen? The more kang nagiging alipin, mga kapatid, doon ka lalong tinuturuan ng Panginoon. Amen? Sino po ang handang magpaturo kay Lord? Amen? Lagi. Alam niyo, mga kapatid, pag ginagawa mo yan, may pangako si Lord sa bandang dulo. Siya ay lagi na riyan, nasasamahan ka. Sabi doon sa verse 20, di ba? Verse 20 ng ating text, and I am with you to the ends of the earth. Amen? Sasamahan ka niya. Kung kasama mo siya, anong takot mayroon ka? Anong pangamba mayroon ka? Anong doubt mayroon ka? Wala. Amen? So nais ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Ganun man na nandito ka na, lubos-lubosin mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, lubos-lubosin mo na.
Sinong handang-handa na talaga na sumunod sa Lord? Mga kapatid, hindi nyo pa alam ang panawagan nyo sa ngayon. Habang kayo sumusunod sa Lord, doon nyo madidiskubre. Amen? Sino pong handang madiskubre ang kanyang panawagan kay Lord? Sige po tayo doon, pumayon lahat. Habang inaawitan natin si Lord, mga kapatid, namnamin po natin. Namnamin natin. Namnamin natin ang ating pakipagpanayam sa Lord at ipapakit sa buhay natin. Sino po yung may desire na hanapin ang kanyang panawagan sa Lord? Sige po, lahat ng nagpapasakop sa Lord, magtaas ang kamay bilang pagsuko sa Kanya. Lord, nakikita niyo, Panginoon, ang puso ng aking hindi na narito, Panginoon. Lord, laking katuwaan, Panginoon, O God. Higit sa lahat kayo, Panginoon, na nakakikita ng kanilang mga puso. Naniniwala kayo, Panginoon. Ikaw ay pumapalakpak sa gabing ito, Panginoon. Nakangiti ka sa bawat mga kapatid. Lalo-lalo na, Panginoon, narinig mo ang desire nila, Panginoon, na Lord, gusto ka nilang paglingkuran, gusto silang maging servant, Panginoon. Lord, ipakita mo sa kanila. Turuan mo sila, Panginoon, na sa bawat, Panginoon, pagtatagpo namin ayon sa iyong pangalan. Meron kami, Panginoon, O God, na natututunan upang kami lumago sa iyo, Panginoon, upang, Lord, umusbong ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at lumawak, Panginoon, ang aming kaalaman sa iyong salita sa mamagitan, Panginoon, na mga gawain mo. Lord, ayaw mo, O Diyos, na magsubaybay kami, Panginoon, sa mga gawain mo, sapagkat, Lord, ito po, Panginoon, yung nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, O God, lahat kami, Panginoon, O God, ay marunong sa iyo, Panginoon. Magpasakop sa bawat isa. Magpasakop sa bawat servant leaders, Panginoon. Lord, salamat. Dahil tinuturuan mo kami sa tamang proseso upang, Lord, matunghayan namin, mahanap namin, Panginoon, ang panawagan mo sa buhay namin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba. Kung paano mo kami, Panginoon, pinagpala sa oras na ito, Panginoon. Dahil sa iyong salita namin narinig, Panginoon. Dahil, Lord, pinasigla mo kami, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na pinaparanas mo ang dakila mong presensya. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba. Patuloy kami, Panginoon, papasakop sa iyo, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, O God, hindi namin ilagay ito sa aming ipunin, Lord. Ilagay namin sa aming puso para ito, Panginoon, ay God, ay tumaba yung puso namin, hindi yung ulo namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil, Lord, the more mo kami pinagpapala, the more mo kami tinuturuan, the more mo kami pinapalago. Lord, nais mo na the more kami, Panginoon, na magpakumbaba sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. O Diyos, Salamat. sa kabutihan mo, ako'y naririto Siya nga po, Panginoon. pang magpuri sa Kami narito, Panginoon, dahil karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang purihan ang kanyang buhay. nalulugod. Lahat ng ginagawa namin o gagawin namin, Panginoon, O God, ay dahil sa iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang Lamang ang nagtiwala wala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, ay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin.
pinagkatiwalaan mo kami. Sapagkat, Lord, sa pagkakahirang mo sa amin, bilang servant mo, ikaw nga, O God, ang nagtiwala sa buhay namin. Pagsisikapan namin, Panginoon, ayon sa iyong biyaya, ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa buhay namin, na ito'y gagamitin lang namin, Panginoon, para sa iyong kakapuri, Panginoon, para sa iyong kakalwalhati lamang. Lord, anumang bagay ang nagtiwala mo sa amin, Panginoon God, ay ipagkakalob namin sa iyo. Ibabalik namin na may papuri, pasasalamat lamang, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon, sa Luke 16:10, O God, kung mapagkakatiwalaan kami sa maliit na bagay, ay sa malaki rin, Panginoon, pagkakatiwalaan mo kami. Ngunit, Lord, sa maliit ay hindi kami pwedeng pagkatiwalaan, lalo na sa malaki. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ayaw mo, Diyos, ang bawat ikinatiwala mo sa amin. Lalo na, Panginoon, ang salita mong natanim, Panginoon, sa aming buhay. Salita mong tinanggap ng buhay namin, Panginoon, ay magamit lang namin at gagamitin namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, gawin mo kaming alagad mo, Panginoon. Alagad na sumusunod sa iyo. Alagad, Panginoon, na para lamang sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, maglilingkod kami. Susunod kami sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, O God, we are declaring, O God, na susunod kami sa iyo. Kami, O God, sa iyo. Sapagkat, Lord, ikinatiwala mo sa amin ang panawagan, Panginoon, na paglingkuran ka. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kapatid na handang maglingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa punang kanilang pamilya. Iparanas mo, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na kakaiba na galing sa iyo, Panginoon. Tunay na, Panginoon, mayroon kaming favor lagi, Panginoon, sa iyo, na hindi ka magpapabaya sa buhay namin. Lord, ibibigay namin lahat, Panginoon, sa iyo. Simula, Panginoon, sa buhay namin, sa aming mga kakayahan, sa aming mga pera, sa aming mga kayamanan. Lord, handa kami ibigay sa iyo lahat, Panginoon. Makasunod lamang kami sa iyo. Salamat sa bawat kamay na yan, Panginoon. Sa bawat kamay, Panginoon, na handang sumunod sa iyo. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga kamay na yan. Patuloy mong gamitin ang kanilang mga buhay. Patuloy mo sila, Panginoon, i-anoint more and more, O God. Na sa bawat paglapit namin sa iyo, Panginoon God, tumataas, Panginoon, yung anointing, Panginoon. Sa bawat, Panginoon, gawain mo, Panginoon, na kung saan naroon, Panginoon, ang banal mong presensya, ay dadaloy, Panginoon, O God, ang banal mong Espiritu. At kami pupuspusin mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kinukumit namin ang aming mga buhay sa iyo. Kami susunod, kami maglilingkod, Panginoon, habang buhay. Umpisan mo, Panginoon, ang buhay namin. Turuan mo kami makasunod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon God, ay maibigay namin sa iyo ng lubusan na ikaw ang pirming una sa buhay namin. Ikaw ang priority namin, Panginoon. Lord, sa bawat pagtatagpo namin bilang mga kapatid, hindi namin paghihinayangan, Panginoon. Sa aming pagkikipag-fellowship sa bawat isa, pagkikasalamu sa bawat isa, na kung saan tinuruan mo kami magpalakasan, ikaw, Panginoon, O God, ang aming mga, Lord, laman ng aming bibig. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami na magsalita ayon lamang sa iyo.
Salamat, Panginoon, O God, na every time, Panginoon, kami, O God, ay nagkakatagpo. Nahahaplip, Panginoon, ang aming mga spiritual life. Salamat sa bawat patutuo, sa bawat testimony, Panginoon. Dahil, Lord God, naghahayag ng kabutihan mo, naghahayag ng katapatan mo, naghahayag, Panginoon, ng kadakilaan mo sa buhay namin. Lumalak, Panginoon. Lord, ayaw mo ang mga kamay na yan, ang bawat kaluluwang narito, Panginoon, na may desire, Panginoon God, na maglingkuran ka in a higher way, O God. Patuloy mo, Panginoon, iparanas sa kanila kung gaano sila, Panginoon, katapat sa iyo, na ikaw ay lalong tapat sa buhay nila, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa mga buhay, sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon sa buhay namin na naranasan ka namin. Lord, turuan mo kami na manalangin ayon sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, magsalita ayon sa iyo. Turuan mo kami mag-isip ayon sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming gumalaw, kumilos ayon lamang sa iyo. Lahat ng parte ng buhay namin, Panginoon, ay maging ayon lamang sa iyo, Panginoon. Dahil nais mo kami, Panginoon, O God, na makasunod sa iyo, Panginoon, na maging kagamit-gamit bilang instrumento mo, Panginoon, sa mundong ito. Lord, kung mayroon ka nakikitang bahid karumihan sa buhay ng bawat isa, isinusuko namin, Panginoon, ngayon din sa oras na ito sa iyong harapan. At naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na handa lagi, Panginoon, na tumanggap ng mga ganitong bagay sa buhay namin. Sapagkat, Lord, tinitignan mo ang aming mga puso na nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyo. At Lord, nililinis mo kami. Pinapatawad mo kami. Sapagkat, Lord, kung wala kang paglilinis, walang patawad, O God, hindi mo kami, Panginoon, pakikinggan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayagan namin, Panginoon, O God, na sinasabi, Panginoon, sa iyo, na ikaw lamang ang nagtiwala sa buhay namin. Salamat, Panginoon, O God, dahil ikaw ang nagtiwala, Panginoon, sa buhay namin. Ikinatiwala mo, Panginoon, na Lord, kami maglingkod bilang representative mo, Panginoon. O Diyos, ay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Natapat sa'yo, lingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Tatapat sa'yo, maglingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang nakatikilan, sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian, magpakailanman. At ang lahat, Panginoon, O God, na pinagkalooban mo, O God, ng pagtitiwala, O God, ay magsasabi na, Amen.